Hi guys, good morning. Another day, another life. Thank you, Lord. I have a quick question to you guys. If God's really love us, bakit ba tayo binibigyan pa ng Ten Commandments? I mean, think about it. Kapag ba mahal mo ang isang tao, dapat bang or kailangan mo pa bang siyang bigyan ng rules? Parang ang weird, di ba? At kapag narinig natin ang salitang Ten Commandments, unang pumapasok sa isipan natin is yung bawal, yung rules, yung restriction. But what if we've been looking them the wrong way? What if yung Ten Commandments na yun are not just about rules? What if they're actually God's way to helping us to live a better life? So, let's talk about that. The first commandment, you shall have no other God before me. Quick question. Anong unang mong ginagawa pagkagising mo sa umaga? Check notification, open TikTok, scroll agad, and nothing wrong with that. But here's the real question. Who comes first in your life? The Ten Commandments or the first commandment teach us to put God first. Hindi dahil kailangan niya tayo. Hindi dahil kailangan natin siya. The second commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Words are very powerful, and a single compliment can make someone's day, and sometimes a single insult can ruin it. The second commandment teaches us to respect God's name, hindi lang po sa pag-iwas sa pagmumura, but it is also about being sincere in our faith. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, dapat nakikita yun sa ating mga salita at gawain. Marami sa panahon ngayon ang ginagamit ang relihiyon para magkalat ng galit o paninira online. Pero bilang Kristiyano, dapat tayong maging instrumento ng katotohanan at ng pagmamahal. And the third commandment is to remember to keep holy the Lord's Day. Let's be honest. Alam natin busy tayong lahat sa school, sa work, sa family responsibility, sa social media, or sa friends natin. But alam ng Lord or ng ating Panginoon na kailangan natin ng pahinga. Hindi lang physical rest, pero spiritual rest din. Kaya may Sunday. So here's the fourth commandment. The fourth commandment is honor your father and mother. Parents are not perfect, pero sila rin ang unang nagmamahal, nag-aalaga at nagsasakripisyo para sa atin. Kaya mahalagang pahalagahan natin ang ating pamilya o magulang habang may pagkakataon pa. The fifth commandment, you shall not kill. Hindi lang ito tungkol sa pagpatay. Baka sabihin mo, madali lang naman to, wala naman akong pinatay. Pero kasama dito ang cyberbullying, harassment, or violence, or hatred. Kaya, bilang Kristiyano, tinatawag tayong peacemaker. Taong nagbibigay ng pag-asa, hindi ng sakit. The sixth commandment, you shall not commit adultery. Hindi natin kailangan gumamit ng ibang tao para sa ating sariling kaligayahan. Hindi ito tungkol sa panluloko, pagtataksil. Marami sa panahon ngayon o relasyon ngayon ang nasisira dahil sa cheating or kawalan ng commitment. Seventh commandment, you shall not steal. Kapag narinig natin ang salitang pagnanakaw, iniisip agad natin na pera, gamit o ano pa pang bagay. Pero may ibang paraan ng pagnanakaw. Cheating sa exam, scamming, piracy, panlalamang o korupsyon. Isa sa mga seryosong problema sa Pilipinas ang korupsyon. Seventh commandment remind us to be honest, fair in everything we do. Eighth commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. Let's talk about fake news. Sa panahon ngayon, isang click lang sa social media, pwede nang kumalat ang kung ano-anong maling impormasyon. Minsan, hindi natin alam kung totoo ba ito, tama ba ito, pero tayo ay share lang ng share. Bilang isang Kristiyano, may responsibilidad tayong hanapin ang katotohanan. Bago mag-share,
Bago mag-click, tanungin muna kung ito ba ay totoo, makatutulong ba ito sa atin, makakasakit ba ito sa atin o sa kapwa natin. Because God calls us to become people of the truth. 9th commandment, you shall not covet your neighbor's spouse. This commandment is about the purity of our heart. Tinuturuan tayo ng Diyos na tingnan ng ibang tao na may respeto at dignidad. Alam natin na ang bawat tao ay anak ng Diyos at ang bawat tao ay karapat-dapat sa respeto. 10th commandment, you shall not covet your neighbor's good. Aminin natin na naiinggit tayo minsan, lalo na pag tinitignan natin sa social media ang achievements, gadgets, travels, and success ng ibang tao. Minsan napapaisip tayo, bakit sila meron, bakit tayo wala. But being grateful will bring you peace. The 10th commandment teaches us to be more grateful and to trust God's plan. Hindi masama ang mangarap, pero huwag nating hayaan na nakawin ng inggit ang ating kaligayahan.